Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang balang magpapalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Cups. I feel like ang sense ko na energy mo, andun yung pagmamahal na gusto mong ipakita do sa mga taong mahal mo at ngayon mas matalino ka na sa mga desisyon na gagawin mo. Ayaw mo nang basta-basta gumawa ng isang bagay na alam mong pagsisisihan mo sa huli. Ang mensahe ng card mo, someday lahat ng mga ginawa mong pagtsatsaga at pagsusumikap, magpe-paid off din yan. Some of you, nakikita ko na iniisip mo na kailan kaya darating yung panahon na may babalik din sa'yo o makukuha mo rin yung mga bagay na pinaghirapan mo. Meron ditong darating na communication o clarity. Kailangan mong habaan yung pasensya mo sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo o kung ano yung pagdedesisyonan mo, kailangan mong pag-isipan ng maigi. Andun yung pagsusumikap mo at pagtsatsaga sa mga ginagawa mo o sa trabaho. Some of you, ginagawa mo lahat ng kaya mo para sa career mo o sa trabaho mo. Para umunlad yung financial mo o maging stable yung income mo. Andun yung kinokontrol mo kung ano yung nararamdaman mo para hindi makita ng iba kung ano yung nararanasan mo ngayon o kung ano yung iniisip mo, ayaw mong ipaalam sa iba. Pinag-aaralan mong mabuti kung ano pa yung pwede mong gawing hakbang doon sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo o kung ano yung dapat mong gawin doon sa sitwasyon. You feel stuck dun sa isang sitwasyon sa buhay mo at gusto mong gumawa ng hakbang pero hindi mo alam kung paano mo gagawin. Andun yung nasasaktan ka pa at nalulungkot ka dun sa mga nangyayari ngayon na sitwasyon sa buhay mo o may pinagdadaanan ka dito na heartbroken. Kung ano yung pagmamahal na gusto mong ibigay dun sa taong mahal mo, gagawin mo. Sa movie, andun yung pagmamahalan nitong dalawang tao na binibigay at pinupunan sa isa't isa kung ano yung kaya nilang maibigay at maiparamdam sa bawat isa. Unti-unti nag-grow yung financial mo o natututo ka na kailangan pag-isipan mabuti bago gumawa ng hakbang. Some of you, itong taon na to, pinag-isipan niya mabuti bago siya gumawa ng isang bagay sa buhay niya. You want to save o i-secure yung kinabukasan mo. Some of you, hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Gusto mong ayusin yung financial mo o meron kang gustong ayusin sa loob ng tahanan. Some of you, sa trabaho. Clarify natin ang 7 of Pentacles. 6 of Swords and the Hierophant. Isa sa pinagdarasal mo palagi is maging okay ka na at mag-heal ka na. Some of you, you want to leave it all behind, yung mga nangyari sa nakaraan, at kalimutan na. Clarify natin ang Knight of Swords. 5 of Cups and 9 of Pentacles. Naiisip mo kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na nawala sa iyo. And ginagawa mo lahat ng kaya mo ngayon dahil may mga goal ka pa na gusto mong ma-achieve at ayaw mo nang mangyari yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Temperance. Queen of Pentacles and 8 of Pentacles. You're thinking about to invest sa business or sa career mo.
Clarify natin ang Eight of Pentacles. Eight of Pentacles and Ace of Wands. May bagong opportunity dito na darating sa'yo o proyekto at pagsusumikapan mong mabuti. And lahat ng pagsusumikap mo, darating din yung panahon na masusuklian lahat ng mga pinaghirapan mo. Clarify natin ang The Emperor. Ace of Wands and King of Wands. Magkakaroon dito ng spark, yung relationship o yung pagsasama. Kung dati, kinukontrol mo kung ano nararamdaman mo o kung ano nararamdaman nitong tao na to, ayaw niya ipakita. Ngayon, unti-unting magkakaroon ng connection dun sa relasyon. Some of you, kung ano yung opportunity na darating sa'yo, igagrab mo yun at gagawin mo lahat ng kaya mo para makuha mo yung goal mo. Clarify natin ang Page of Swords. The Lovers and King of Swords. May kailangan ka ditong pagdesisyonan or may tao dito na nagbibigay sa'yo ng advice na makatulong dun sa situation mo na nangyayari ngayon sa buhay mo o dun sa relasyon. Clarify natin the Hangman. The Star and Nine of Swords. May mga bagay ngayon na nagbibigay sa'yo ng stress o nagpapalungkot sa'yo. And feeling mo na-stuck ka na doon sa mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo. And umaasa ka na one day may alis mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang Three of Swords. Knight of Cups and Seven of Wands. Itong tao na to, gagawin niya lahat ng kaya niya na may paramdam sa iyo yung pagmamahal na nararamdaman niya o may pakita sa iyo yung pagmamahal na nararamdaman niya. Clarify natin ang The Lovers. Seven of Pentacles and the High Priestess. Kung ano yung kaya mong maibigay dun sa relasyon, gagawin mo. And may mga kailangan ka dito pagdesisyonan ng maigi at alamin kung ano yung mas makakabuti dun sa sitwasyon o sa'yo. Clarify natin ang King of Pentacles. The Sun and Five of Wands. Unti-unti ka nang mag-heal o magiging masaya. Kung ano yung naramdaman mong struggle before, may aalis mo rin yung sarili mo doon at magiging okay ka na rin doon sa mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan na feeling mo very complicated or nag-struggle ka ng sobra doon. Clarify natin Four of Pentacles. Queen of Wands and Nine of Wands. You feel guarded or naglagay ka na ng wall sa puso mo, ayaw mo nang basta-basta masaktan uli o natatakot ka nang masaktan uli kaya naglagay ka ng wall para doon sa mga tao na gustong manakit sa'yo. Hindi ka na basta-basta na masasaktan. Clarify natin ang Three of Pentacles. Justice and Seven of Swords. Kung ano yung nangyari sa nakaraan na pagsisinungaling o running away dun sa sitwasyon, unti-unti mo maiayos yung mga sitwasyon na yon. Kasi nakikita ko na magkakaroon ng linaw dito dun sa mga nangyari sa nakaraan. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Kin. You have no doubts or insecurities pertaining to others. Your cards are low now. You feel no need to be cautious. Loyalty is the theme and here it has stood the test of time. The history between you and your loved ones speaks for itself. You're blessed to have so many confidence. Your infrastructure is flawless. You are supported all around. Ang mensahe para sa'yo na hindi mo kailangan magkaroon ng doubt or insecurity. Ang gawin mo lang palagi sa sarili mo na magdasal every time na feeling mo nag-worry ka o nakakaramdam ka ng something na hindi maganda para sa'yo. And kailangan mo lang harapin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo
at labanan kung ano yung nararamdaman mo na kalungkutan. Palagi ka lang magdasal para magabayan ka at matutulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. At huwag kang basta susuko sa mga nangyayari sa buhay mo. Harapin mo lang yan at gawin mo kung ano yung tama doon. Para makuha mo yung mga goal mo sa buhay, magsumikap ka lang palagi at makakamit mo rin kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein, ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.